Lanan. Asa man si Waya Waya? Si Waya Waya. Ay. Kung Am to akong wallet. Wala wallet ako di abay. Wala wallet ya. Am to wallet ako. Sa bus. Doon sa baba. 20 years, 23 years naman ni Sir kanina. Paano ba i-repair yung cast iron? For now, wala pa akong alam. Baby, diha ka lang baby. Kaya Standby ka. nagpunta ako dito para malaman ko. Thank you. Okay. Thank you for the good. Dire, humana na, ako na. O dire kay ano mo dire? Mag-discuss pa ko og anday. Thank you. Okay. Sa cast iron, ayos na yan dyan? Very important. No? Maraming welder na di marunong ang sistema sa cast iron. Sige, sa cast iron. Okay? Halimbawa, ito yung ano niyo. Bewildingin na cast iron. Or yung ano, yung kissing ng kwan. Kissing ng pump. No? Nabasag dito, tipak. Pero dito muna tayo sa malaki na kwan, malaking plate. Crack. Oh, yan, crack. So dapat anong gagawin? Unang-una. Anong gagawin? Okay? Pinakauna. Ha? Hindi. Unahin ninyo pagbarina dito. Butasan dito. Barinahan. Pansiran. Yan. Ha? Okay? Pagkatapos, linisan. I-grind. Tapos ibibil. Ng konti. Eh paano sir? Ang kapal sir, mga 6 mm or 5 mm pwede, bibil pa rin konti, di ba? Grind mo, linisan, tapos bibil mo dito. So tapos mo na ng barina, linisan, grinder. Okay, pagkatapos, anong gagawin? Tingnan sir. Okay, preheat. Heating mo ngayon. Anong klaseng electrode gamitin? Mamaya, nag-heating ka, wala palang welding rod. So dapat, i-check nyo muna yung pangkas iron. Ha? Doon sa cabinet ninyo ng Unitor cabinet welding, nandoon yung mga pangkas iron. Kaya nga, i-check ninyo yung cabinet, electrode cabinet, or yung electrode oven ninyo doon, mga ganyan kalaki, malaki yun. No? Nandoon yung mga different types of electrodes. May pangkas iron, may pang high temperature, i-check ninyo yun. So ngayon, nahiting mo na, nag-grind mo na. Okay, welding ka agad. Welding ka agad o hindi pa? Nag-grind mo naman, nahiting mo na. Hiting, pak. Gano'n ba kainit? Ha? Ilang degrees temperature? Oh, research ninyo. Diba? So, welding ka kaagad dito, pak. Oh, isang welding rod. Oh, dito ka na naman sa kabila, hiting. Hiting mo. Oh, pak, dito na naman. Tapos, hiting ka na naman dito. Hiting. Welding mo na naman. Hanggang matapos. Pwede pag tuloy-tuloy mo na siya dyan. No? Okay? Tapos, anong gagawin? Buhusan ng tubig? Hindi. Huwag din buhusan. Anong gagawin? Kailangan ng fire blanket. Anuin mo, kung walang buhangin, fire blanket, balutan mo. Huwag mong tutukan ng hangin yan. Magka-crack yan. Ha? Kailangan dahan-dahan yung pag-cool down niya. Hindi bigla. Okay? Any question? Wala. Ibig sabihin, ayos na kayo. Ready na kayo sa pag-welding na cast iron.
Naka-experience ka na doon, ano to? Nakita mo na sa Peter mong kasama? May Peter ka ba kasama? Wala pa sir. Taga saan? Huli sir, taga Iloilo. Iloilo, Toto, de. Toto nin. Gimaras. Di ba? So ito naman yun. Ganon din ang proseso. Halimbawa dito, nag-crack. Nag-crack yan. May mga bolt na ano. Ibo-bolt mo muna yan. Ano mo, para ma-align siya. Saka mo siya i-grind, bibil, heating. Saka mo i-welding. Okay? Buksan nyo muna pintuan. Okay? So, ganun din ang proseso. Pagkas iron. Pag aluminum naman, anong gagawin? Heating sir. Anong prepare niyo yung welding rod? Pang aluminum din, di ba? Alangan, naman tirahin mo ng 6013. Na aluminum yan. Yung gangway, aluminum yan yung gangway ha. Yung hagdanan pa sa barko. Hagdanan sa barko, aluminum yan. No? So heating mo, kailangan linis din, malinis. Halimbawa, ito, aluminum na to. Plate. Aluminum na crack. Nakita niyo ba si Pedro Kuyakoy? Di ba, nag-ano siya ng aluminum? I-heating din ninyo, malinis. Kailangan malinis. Tapos heating din. No, heating, welding. Kailangan malinis. Hindi pwede na hindi inyo i-heating yan. Ano pang isang technique? Ano pa isa? Welding, sir. Pwede rin nyo i-gas weld. Kung mayroon kayong filler rod na aluminum. Pero kailangan dahan-dahan lang kasi mabuslot, malusaw man yan. Maunlod man yan. Bigla na lang gaganon yan, lalaglag yan. Biskay na winilding mo, nabutas na tuloy. Akin na problema. Ngayon yung sa gangway, kailangan mayroon kayong yung saan ba yung natin i-reserve? Sa gangway, yung frame ng gangway, aluminum yan. Ay naputol man. Walang aluminum welding rod. Itong gangway, mayroon niya siyang frame. No? Dalawa. No? So dito nakaano yung steps. No? Yan. Sus, naputol man tong isa. Naputol. Dito. Putol. Kasi pag securing nila, hindi nabantayan ng OS or AB. No? So naputol yung isang nito. Ngayon, paano mo re-repairin yan? Wala kayong welding rod na kuan. Kasi nakasi man yan ito. Okay? So kukuha kayo ng steel plate, mag-cutting kayo, dito tapos ibobolt ninyo ngayon. Butasan yan. Ibobolt ninyo dito. Okay? Ibobolt. Rivets na, sir. Wag, hindi rivets kasi bolt talaga, bolt. I-bolted mo. Temporary, i-bolted mo. Okay? Yan. So, i-bolt mo siya ngayon dito. May experience na yung mga kabilaan. Tapos, kasi mayroon akong tinulungan yung security guard sa airport sa NAIA. Yung kapatid niyang babae, yun ang asawa yung maliit kong, yung Peter na isa. Security guard sa NAIA man yun. Nung pag-alis ko, sabi ng kapatid ko, andito man yung asawa ang kapatid ni Michelle Kuya, si Dudong, dito sa airport, security doon ba sa Di ba papasok sa NAIA, may mga taxi doon. Security sila, chichik sa sabi yan, nandyan. Sabi ko, tabi mo na, boss. Taxi, pinatabi ko. Sabi ko, anong trabaho mo dito? Walang mangyayari sa buhay mo yan. Uwi ka sa probinsya. Mag-training ka ng welding at saka masining. Ginano niya. Sa madaling salita, nakasampa na. Tumawag, kumuha lang. Kasi wala man silang internet, phone card. Para lang dito. Sir, nasira yung gangway namin. Hindi man ma-welding. Sabi ko, ano ginamit mong welding rod? 6011. Hindi yan, pwede. Aluminum man yan. Anong gagawin, sir? Wala kang aluminum welding rod dyan. I-bolt mo, mag-cutting ka ng plate. Ito ang pinanokos kanya. Bolted. No? I-bolt mo.
No? Katingin mo muna yung nabaluktot dyan, tapos i-straight mo, no? Saka mo siya i-voltage yung plates. For temporary lang nasa sir. Oo, siyempre. Temporary permanente. Pag walang order na repair yung ano na yan, di permanente, uwi ka na. No? Wala na yan dyan. Pero siyempre, mag-request ka ng welding rod. Kailangan alam mo rin yung proseso sa pag-welding. Mamaya nag-request ka, hindi mo pala alam mag-welding. Ano pang isang technique? Pwede nyo i-reverse yung polarity, positive to negative. Yung electrode ano ba? Ha? Diba? Yan. So, very important yung theory natin. Ha? Ang yung handle, pwede mo ilipat sa ground. Pwede ilipat. Okay. So, ito ngayon. Ito nang isa sa mga delikadong maraming namatay. Maraming namatay. Bakit kaya? Bakit maraming namatay? Na missing? Anong dahilan? Okay. Mamaya na lang yung Sir Fred, mooring winds kanila. Tapos si Kuya, mag-actual kami mamaya pagkatapos ng graduation. Kasi isa lang naman siya, Sabado man dapat winaswasanay siya sa pero important din yung ngayon, topic. So mayroong barko ngayon. MB, anong pangalan nitong barko natin? Good choice, sir. Good choice ba? Bad choice nga eh. Okay? Joke lang. Ha? So sa barko, mayroon kayong involved kayo sa tinatawag, lalo na pag involved kayo sa mooring operation. So dito may mooring, dito sa deck may mooring, dito, Tapos ito ang isa sa maraming nalaglag. Okay? So mayroon tinatawag na pilot. Yung piloto na yan, dadaan yan sa pilot ladder. So ito may extension post dito, dalawa. Dito isi-secure yung lubid sa ladder. Itong ladder na to, mayroon siyang tinatawag na ganyan, no? Ganyan, may mahaba. Ano tawag nito, boss wiper? Ha? Spreader. Tama ba, Sir Fred? Matagal ng panahon tayo, nakalimutan ko na. Karamihan ito, mga 2 meters above sa water. Okay. Dito naman yung gangway. Nandun dyan yung gangway. No? Dito, naka-ano na yan. No? So, kailangan, pag deck fitter kayo, or engine fitter, nasama kayo dito sa mooring winch operation. Alerto kayo dyan. So before distansya pa yung sasampa yung piloto para siya ang magpapasok sa barko. Siya magpapasok ba, padikit, no? Pilot, yung tawag niyan, piloto. Okay? So bago yan, kayo naman, approaching na sa pier, magpe-prepare naman kayo ng lubid dito, maglilubid, no? Ganon din sa sino ba ang dito sa sa popa? Duty officer, example, si second mate. Second mate or third mate, depende na yan. Uy. Parang nalasing tong natin, Sir Fred, Suka, Okay, thank you. Si second mate or third mate. No? Iris ba to? Second mate. Depende sa duty officer na natapat sa pagdikit ng barko. Okay, sino dito sa pupa? Si Peter. Sikat talaga si Peter, OS at saka EB. Yan. Wala yan si Wiper, doon yan sa makina. Makina yan. Si Peter lang ang kasama. So dito naman, si Chief Officer. Okay? Boson. Tapos, AB at saka, depende yan kung may dalawang OS, dalawang AB, or minsan may kadit. Okay? So, yan ang arrangement ng pagdikit ng barko or pag-disatract ka ng barko.
Okay? So itong pilot ladder, sino mag-prepare nito? Ito sila si AB at saka si OS. Minsan, hindi lang minsan, marami na. Dahil wala silang safety harness. Mayroon silang life jacket, pero walang safety harness. No? So kailan lang, last year, may na-missing na naman na seaman. Third officer yata yun. No? At saka yung sa company namin, dito rin nadali rin. No? So kailangan mag-ano kayo, dapat may safety harness. Ano? Kausapin ninyo, dapat may safety harness. Mayroon kayong ano, kasi mayroon mga ano dito. Railings yan. I-hook up ninyo sa railings yan. Strong point, doon yung hook up yung, ano yan, yung harness. No? Hook. Yung hook ba? Kasi, bakit nalaglag? Kasi ito, mano man tong extension dito, pag tagilid-tagilid niyan, pag laglag mo yan, lalo na pag isa lang, ma-outbalance, laglag ka doon. Wala kang, missing. Kakainin, papasok kayo dito sa ilisi. Patay. Diba? Okay, mayroon pang isang aksidente. Nung nasa container ako, yung barko na yan, nandun sa kabila. Yung ano na yon, yung pilot, ano niya, nandito kasi mataas itong freeboard. Itong ano niya, kustado ng barko. Nandito sa banda. Parang dito banda yon. Okay. Parang dito banda. No? So ito yung dagat, level dyan. Madaling araw, papunta sila, didikit na sila sa Canada. No? Diba ko sa Puerto Canada. Itong watertight door, watertight door, bakal yan, malapad yan, mga ganyan ka, height, mga ganyan. No? Mga ganyan ka taas, yung hindi yung mauntog ba, tao. No? Inutusan si EB, yung duty AB na alas 4, 12 to 4, gisingin mo yung isang OS or AB doon para may alalay, mag-prepare ng pilot ladder dito kasi dito man ilalawit yung pilot ladder. No? Itong door na to, mayroon siyang hook. No? Ganyan. Nakita mo ba to doon, wiper? Pang-secure. Dito, mayroon siyang ano naman dyan, ring naman dyan, na dito ipapasok mo ito na yan para ma-secure yung door pag bukas mo. Siguro, ang nangyari, tinamad na yung or nahiya siya nga gisingin yung isa niyang kasama. Okay? Solo siya ngayon. Pumunta dito sa ilalim. Tunnel to eh. Tunnel yan, dito dadaan. Dito kay dadaan sa ilalim niyan, dito. Diretso yan dito sa pupa. Diretso yan, sa proa. Diretso yan dito. Just in case masama ang panahon, pag may kukunin ka dito, dito kay dadaan sa loob ng tunnel. Basyada dito, hindi kay dumaan dyan pwede dumaan. Dito kay sa ilalim dadaan sa tunnel. So, ang ginawa ni AB, hindi na niya ginising yung kasamahan niyang AB. Yung radyo, may radyo siya, walang tali. O may tali siguro, nilapag na lang niya sa flooring. No? Tawag na tawag yung duty officer, wala na sumasagot. Tinawagan yung isang kasi ginising ba? Pakipuntahan doon sa si AB. Bakit hindi sumasagot? Radyo na lang ang naiwan doon sa sahig. Anong dahilan? Natulak siya itong pintuan kasi hindi maganda na pagka-secure. Pag tagilid ng barko, nakalas dito sa hook siguro, hindi maganda na or nakalimutan niyang i-hook up. Kumpiyansa. While nag-prepare siya doon sa ladder, walang harness. Mayroong jacket, life jacket, no? Pero walang harness. Pagtagilid ng barko, natulak siya doon sa palabas. Missing siya. Ay malamig diyan sa Canada. Marami pang alimango diyan. King crabs. So buto, wala, missing talaga, hindi nakita. Hindi na nakita. So kaya wag kayo magtrabaho na kayo lang, lalo na dito, prepare, may raming namatay diyan, no?
So ito, aware, kailangan may safety harness. Pag nakita kayo ng kasamahan ninyo, sabihan nyo, o mag-ano ka, mag-harness ka. Hindi, bantayan mo. Kasamahan mo muna, ilang minuto lang yan. At tutulungan mo. Pero wag kayo talagang kumpiyansa, kailangan may harness. May life jacket, may harness pa. Kasi pag nalaglag ka, nandyan ka lang, nakabitin. Meron kang kasama, makahingi ng tulong. Di ba? Okay? Okay, sa pilot na naman, sa ano naman, sa gangway. Sa gangway. Okay? Gangway na naman. Dito rin, marami ring, may nadisgrasya rin. Same company. Okay? Pag dumikit na yung barko, ipe-prepare na ninyo yung gangway. Ito, pag ganito, nandito, sa port side, ito tayo na didikit. Ito na sitwasyon. Port side. Okay? So, dito naman yung ito naman yung, halimbawa, dito na yung pier. No? So, yung gangway na yan, pwede yung iikot mo yan na may turntable man dito na yan siya. Pwede siyang pagganyan, pwede rin siyang pagganyan. No? Okay? Diyan, ang gangway. No? So, itong gangway, mayroon tong dito sa table, mayroon siyang mga stanchion post. Tanggal-tanggal yan. Okay? So, ladder. While nag-prepare, nandito na, nakadikit na. Nakadikit na yung barko. While nag-prepare, yung OS, nalaglag, tumama dito sa pier, nalaglag, diretso bulusok doon sa anong tawag nito? Dagat. Wala, patay din. Patay din. Tagal man siya na dahil wala siyang harness, mayroon siyang life vest, tumama man doon sa gilid. Wala, diretso siya no? Lugdang siya, sa Bisaya pa lugdang, or sa Tagalog yan, lumubog siya, no? So patay din. So dapat mayroon kayong harness pa rin. Kasi pag nag-prepare kayo dito, ito may mga stanchion post yan. May mga stanchion post dito yan. Okay? Detachable na mga, collapsible. Matutumba ba? Itumba mo lang yan, ganyan. Pag itayo mo naman, tapos ito may mga ring. So, daanan ito ng lubid. No, dadaanan ng lubid yan dyan. So, dito may malaking roller yan dyan. Na engineering, plastic or minsan naman bakal. Na may, umiikot-ikot ito. Gugulong-gulong ba? Kasi ito para hindi sa, masisira yung gangway. No? Pagkatapos, lagyan yan siya ng gangway net. Ano yung sahod yan dyan sa ilalim, just in case may laglag, na safety net siya. No? Gangway net. Okay? Pag walang gangway net, penalty yung barko ninyo. Mayayari kayo sa authority. Okay? So, anong gagamitin? Pag kayo, prepare ng kayo? Harness. Harness talaga. Dito, piloto. Kasi minsan, tutulong man ako dito sa na yan, pag-prepare ng piloto. Kasi minsan, si OS, ibilang isa. Ay kahit pang kalaking katawan mo, pag ma-outbalance ka, malaglag ka, wala kang harness, mayari ka. Kaya sinisita ko sila dito. Pag nag-prepare na. Mag-harness. Oo, nandyan lang namang harness sa store. Kuha ka doon. Saglit lang naman yan. Kaysa malaglag ka. Saan yung harness yan? Nag-aabang na dyan sa pintuan. Dito lang. Nandito lang yan. Yan, harness at saka yung life vest ninyo. Safety first. Adjustable man yung pwede man mahaba yung pag halimbawa, maiksi na, di mo dito mo sa railing secure mo dito. Diyan, di ba? Nag-prepare ka dito ng Ito, ganun din. Pag nagtanggal ka dito ng mga stanchion post, outbalance ka dyan, laglag ka doon. Secure mo rin dito sa railings. Safety first. Kaya, presence of mind kayo. Huwag kayong papatay-patay pa doon. No? Lalo na, puyat ka. Wala na sa kondisyon dahil ilang araw nang walang tulugan. Puyatan. Pag kayo dyan, kayo sa Great Lakes, ilang days yan. 3 days yan, walang tulugan dyan. Panama Canal, ganun din. No? So, yan ang dyan sa barko. Kaya pag wala kang tulog, ay talagang, lalo na pag container. Container kayo, dikit-dikit ang puerto.
3 hours lang gap, puerto na naman, maniobrada na naman. Puyat ka dyan.